At pag-aralan po natin ang libro ng Mateo, 3 years into Matthew. Actually, 3 years na po tayo talaga. At actually, itong Matthew 23 na ating pinag-aaralan, ang huling public preaching ng Panginoon. Okay? Tatandaan nyo yung sinabi ko sa inyo nung aking huling message, yung tinanong ang Panginoon, ano ang pinakamahalagang utos? That is the last question na tinanong nila si Jesus, ng mga kalaban ni Jesus. Sapagkat sa galing na mga sagot ni Jesus, napaingo, na alam niyo yung salita niya, napaingo yung mga Pariseo, kaya hindi na siya tinanong. Nobody dared to ask him any more questions. At ngayon ay sinasabihan na ng Panginoon sa kanyang mga huling araw, huling sandali ng kanyang buhay sa mundo, at in about 72 hours, mula dito sa ating pinag-aaralan, ipapako na siya. So naririnig natin ngayon ang mga huling tagubilin ng Panginoong Hesus sa atin. Alam niya na siya ipapatayin, kaya yung kanyang mga sinasabi, binibigkas, itinuturo, ay napaka-importante. In fact, yung message natin, today's message is the last message of the Lord, but it is very instructive. At iniisip ko, talagang napakahalaga pala sa Panginoon na ang pagtuturo ng tama sa kanyang simbahan at para sa inyo, para sa ating mga alagad niya, ang pakikinig sa tama ay napaka-importante. Lagi kong iniisip, sa dami ng maling katuruan. Sabi ko nga sa inyo, pag nanood ka ng telebisyon, doon sa tinatawag kong the false teacher network, sunod-sunod sila eh. May isa dyan, sinasabi niya, siya daw yung appointed son of God. Narinig niyo na ba yun? Kasi the son of God is who? Only one. Sino? Siya, appointed son of God. Pwede ba makipag-appointment? By appointment pala yun. Tapos yung susunod naman na kung magsalita sila ganito, abay mga kasama, abay kapatid na Ronnie, bakit ba yung mga Kristiyano, ganun sila magsalita? Alam niyo na siguro yung tinutukoy ko. Ang galing nila magsalita at napalaki ng building nila doon sa Bukawi. Pinakamalaking building daw sa mundo, yung arena. Hindi yung arenang kinakain. Pero sa kanila, ang Panginoong Jesus ay hindi Diyos. So wrong doctrine. Wrong claim. Sunod-sunod dun sa channel na yon ang mga maling katuruan. At dito, sa huling pagsasalita ng Panginoon, in His last message, tinukoy niya sa mga maling guru, maling tagapagturo, ang kanyang pinakamatinding mga tagubilin. Kaya dapat tayo'y makinig. Dati iniisip ko na biktima ang mga nakikinig ng maling katuruan. At yan ay totoo. Ngunit napag-aralan ko at mamaya'y papaliwanag ko sa inyo na ang nakikinig pala sa mali ay hindi laging biktima. Sapagkat ang maling mga nagtuturo, minsan ay nagpipresenta na Diyos ng iyong kagustuhan. Yung bang Diyos na magbibigay ng kayamanan, ngunit walang pagsisisi sa kasalanan. Kung yan ang gusto mong Diyos, abay marami nagbebenta ng ganyan Diyos. Kung ang gusto mong Diyos ay hindi Diyos ng kapatawaran dahil ikay makasalanan, kundi isang Diyos na magbibigay sa iyo ng iyong mga kahilingan. Sa English, genie. Kukunin mo yung Bible mo. Lumabas ka na dyan para magkaroon na ng ilang hiling. 3 wishes. Kaya ang taong nakikinig sa maling teacher ay hindi laging biktima. Habang pinag-aaralan natin ng Mateo, lagi kong sinasabi sa atin, masakit, mahapdi, humihingi ng pababago ng ugali, kumakalkal ng mga katauhan natin na minsan ay ayaw natin sanang makanti. Pero ba't kayo bumabalik? Alam niyo kung bakit? Sapagkat meron kayong tunay na pagnanais na maituwid. Kung ayaw mong maituwid, hindi ka babalik dito sa 3 o'clock Tagalog service. May nagsabi nga sa aking misis, doon sa kanyang D group, na iniwanan ang kanyang kalibin
Sabi ng misis ko, bakit mo iniwanan ang iyong kalibin? Sabi niya, alam nyo, ma'am, sa Tagalog service, yung ating mga mensahe, dalawa lang ang pwede mong gawin. Makinig ka at umalis. Dahil ayaw mong marinig ang mga katuruan ng Panginoong Hesus ng pagbabago at pagtatakwil ng kasalanan. O makinig ka at sumunod. Pero hindi ka pwedeng makinig at hindi sumunod. Kaya ang daming bakante. Oh. Siguro palagay kayo mga nakaupo dito. Sino ba yan? Biro lang po. Kaya pagpatuloy po natin ang mga katuruan ng Panginoong Hesus sa huling sandali ng kanyang buhay nung siya'y naririto pa. Babala, laban sa mga maling tagapagturo. At nakakalungkot po, napakaraming bakanting silya. Punong-puno ang mga silya ng mga maling tagapagturo. Hindi ba kayabangan yan, Pastor EJ? Ano po ba ang basihan ng tama at maling pagtuturo? Hindi sa galing ng tagapagturo. Hindi sa gandang lalaki. Ba't kayo nagbulungan? Wala po dyan. Wala sa pagsalita na ando sa kanyang sinasabi. Yung bang kanyang sinasabi ay katugma ng aking hawak na salita ng Diyos. Yan ang double check, like the noble Bereans. Kaya basahin po natin ang pagtuturo ng Panginoong Hesus. Babala laban sa mga maling tagapagturo. Mateo 23, 1-12. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasa nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama, ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang magpapakumbaba ay itataas. So ang ating pong mensahe ngayon ay napaka-importante. Dapat po tayo, kayo, ako, bilang mga Kristiyano, ay namimili ng pakikinggan. Inuulit ko, wag po tayong mamimili dahil sa tikas o artistahing. Anong tawag doon? Itsura. Natitigilan ako doon sa mga sinasabi ko. Alam ko hindi ako kamukha ni John Lloyd. Alam ko naman yun. Kayo naman Di ba, biruan lang natin yun. Baka akala nyo seryoso ako doon. Pinapatawa ko kayo para kayo hindi antukin. Okay? So, hindi tayo tumitingin sa panglabas o sa galing man ng pananalita. Tumitingin tayo, yung man sinasabi nung nagtuturo ay ayon. Kaya sana, wish ko lang, sana pag nandito kayo, dala niyo yung Bible. At sana, pag nakatingin kayo, hindi yung pakitang tao, baka mamaya hawak mo yung Bible mo yung pala baliktad. Wag ho ganon. Titingnan niyo yung sinasabi ko, sunod-sunod, para alam mo, tama. Okay po ba yon? Dapat maging maingat, sapagkat ang tingin ko, mas maraming huwad, katulad ng panahon ng Panginoong Hesus, mas marami ang false teacher kaysa tunay. Bakit? Sabihin ko sa inyo, simple. May pera sa pagtuturo ng Bible. Hello? Kaya maraming huwad.
Nung panahon ng Panginoon, kaya galit na galit sa kanya ang mga Pariseo, natatandaan nyo, pinalis niya yung templo na dapat ay bahay ng Diyos, naging bahay ng pinagkakaperahan ng mga pinagkatiwalaan sa templo, yung mga pare. Naniningil sila ng katakot-takot. Ngayon ganun din, marami nagpipreach para makuha ang pera ng mga tao. Kaya itong babala ay napaka-importante. Kaya meron po tayong mga pagsasalarawan ng mga huwad na pastol na ibinigay ng Panginoon dito sa Matthew 23, 1-12. This is the Lord's last public sermon. Yung kanyang huling sermon is not a sermon on salvation. Isipin mo, dapat sermon on salvation. Hindi. Hindi principles for living. Hindi sa pamumuhay. Kung hindi, it is a message of condemnation. Pagtukoy sa mga maling guro. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na ang pinakamatinding sandata ng puwersang militar ng mga demonyo laban sa simbahan ay ang maling katuruan. Kaya mag-iingat po tayo. Sinasabihan niya ang kanyang mga disipulo at tayo na rin na mag-ingat sa mga maling katuruan. Mula nung pagbaksak ng hardin doon sa garden, laging may mga maring nagtuturo. Ito po yung tinatawag na the primary weapon of choice of the enemy. Hindi niya sasabihin na ikay wag sumamba. Hindi niya sasabihin na ni Satanas na walang demonyo. Hindi sasabihin sa iyo ni Satanas na walang Diyos. Ang sasabihin niya sa iyo ay meron Diyos, ngunit sambahin mo siya, sambahin mo ang tamang Diyos sa maling pamamaraan. At yan ay dinadaan niya sa pamamagitan ng pagtuturo ng mali na parang tama ang iyong pakikinig. Kung titingnan mo ang ating telebisyon, kung titingnan mo ang malalaking simbahan, kung iyong pakikinggan ang kanilang mga katuruan, yung pinakamalaking simbahan sa Amerika, 50,000 per Sunday service. Pag pakikinggan mo itinuturo niya, wala siyang sinasabi tungkol sa pagsisisi ng kasalanan, tungkol sa kailangan mo masagip sa iyong kasalanan. Ang sasabihin niya, paano ka ba mapapaglingkuran ng Diyos na may kapangyarihan ng lahat? How can God give you the desires of your heart? Ay sino bang ayaw nun? Ay di ba siyempre lahat ay kung meron bang Diyos na walang gustong gawin kundi ako'y bigyan ng aking kahilingan, ay sasambahin ko rin yun. Ngunit hindi ganon ang sabi sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya, those who will live godly lives will suffer persecution. Pag ikaw'y namuhay ng para sa akin, oo, maliligtas ka, ngunit gagamitin kita. At katulad ko at katulad ng aking mga disipulo, may paghihirap kan dadanasin sa paglilingkod sa akin. At itong mga Pariseo at mga Eskriba na sumasalubong at lumalaban sa kanya at by the time Friday of the last week of the Lord's life rolls around, sila'y naging successful na ipapatay at ipapako sa krus ang Panginoong Hesus. So ang ating pong topic ay napakahalaga. Dito na isinasalarawan ng Panginoon ang ehemplo, ang modelo ng mga false teacher, mga maling guro na ang tawag sa kanila ay pastor, pare, padre, mga matatayog na mga posisyon, magagalang suot. Ngunit ang katuruan ay katuruan galing sa impyerno. Yung pong mga Pariseo, sabi ni William Barclay, nung panahon, si William Barclay ay isang biblical researchist na in Palestine, sabi niya, sa Talmud, merong 7 klase ng mga Pariseo. Makikita natin ang ehemplo. Meron, yung unang grupo, yung tinatawag na the shoulder Pharisee, yung balikat ng mga Pariseo. Bakit? Sapagkat inilalagay nila yung kanilang magagandang gawa sa kanilang balikat. Parang ranggo. Meron naman, yung pangalawa ay yung wait a little Pharisee. Kasi lagi nilang isinasabukas ang mga pwede nilang gawing mabuti. These are actual groups. Mga grupo talaga to noong unang panahon. Yung pangatlong grupo, yung tinatawag na the bruised and bleeding Pharisee. Yung mga may sugat at mga dumudugong Pariseo. Bakit? Kasi po, pag sila'y naglalakad, hindi ko iniimbento to. This is from a book by William Barclay.
Ano? Bruised and bleeding Pharisee kasi sila'y banal daw, kaya pag naglalakad sila sa kalye at nakakita ng magandang babae, pumipikit. Pumipikit. At sila, para hindi nila makita, nahuhulog. Kaya sila ay sugatan at the bruised and bleeding Pharisee. At pag nakita sila ng mga tao na kanya, aray ko. Ganon sila, ka-plastic. Meron naman yung pang-apat, the humpback o yung kuba na Pharisee kasi sila'y lagi nakaganto. Ako'y banal. The humpback Pharisee. Yung panlima, yung tinatawag na ever-seeking, laging naghahanap na Pharisee. Yun ang tawag sa kanila sapagkat lagi nilang hinahanap, ever-seeking, naghahanap ng reward from God. O God, tumulong ako sa kapwa, kaya may reward ako. Ganon sila. Natatawa tayo dyan. Pero ngayon, yung Today's Prosperity Gospel, ganon yung kanilang motibo. Gagawa ako ng mabuti sa Panginoon so God can reward me. So, meron mga ganong leaders noong panahon ni Jesus. Yung pang-anim na grupo, sabi ko, 7, the fearing o mga terror Pharisee. Sapagkat ang kanilang pagsunod sa Diyos ay hindi dahil sa pagmamahal sa Diyos, kundi dahil sa takot. Meron mga religion na ang kanilang sistema ng pagpapasunod sa kanilang mga miyembro ay sa pamamagitan ng tinatakot nila. Yung sinasabi ko kanina na malaking building nila sa Bukawi, ang balita ko doon, kasi ang barbero ko, taga ron. Pag daw hindi ka nagsimba, ay bibisitahin ka. Ilalagay yung pangalan mo doon sa labas ng simbahan. Hindi umattend. Absent. Yan. So, pananakot. Yung pang-7, huli sa lahat, ito lang yung matino. This is the God-fearing Pharisee. Meron silang tunay na pagmamahal sa Diyos at talagang sinasaliksik nila ang Biblia. One of the God-fearing Pharisee na kilala natin ay si Nicodemus. Kilala mo si Nicodemus? Sa Book of John, binisita niya si Jesus ng gabi kasi natatakot siya sa mga kasama niya na gusto niya talagang mapalapit kay Jesus. So, iyan po mga ehemplo ng mga pastor noon. These are the biblical leaders na dinidescribe ng Panginoong Jesus. So, unang-una, walang kapangyarihan ng isang false teacher. Merong 5 karakteristik akong i-discuss sa inyo para kayo rin ay marunong bang kumilatis ng mga guro na atin pong susundan. Ikaw ba namimili ka ng doktor? Namimili ka ba ng doktor? Pag ikaw ay naghahanap ng doktor sa mata, ang kukunin mo ba yung bulag? Saan ka ba? Patingin ng mata mo. Wala, malabo na to. Oo. Di ba? Kukunin mo yung maayos na doktor ng mata, hindi yung the blind leading the blind. So dapat alam natin kung ano ang sino-sino ang ating pinakikinggan. So ang unang karakter ng isang maling guro na ating hinango dito sa ating talata sa araw na ito, unang-una, walang kapangyarihan ng isang false teacher. A false teacher lacks authority. A false teacher lacks authority. Sabi sa verse 2, kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan si Moises. Ngayon, we have to translate in English. Kasi yung tinatawag na authority, walang kapangyarihan. Pag sinabi mong, sino ba dito buhay nung 1970s na sinasabing, Nardo, sumuko na ikaw! Mga metrocom ini! Tatandaan nyo? Kami ang mga may kapangyarihan. O magsuplong ka sa may mga kapangyarihan. Meaning, meron silang tinanggap na authority. Ang false teacher, walang tinanggap na authority. Nagtuturo pero walang tinanggap na kapangyarihan at wala ring kapangyarihan kang mararamdaman. Minsan maganda yung sinasabi, ngunit mararamdaman walang power yung kanilang preaching. Hindi tumatagos. So ang sabi, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Yun yung English. Mas maganda yung translation ng English para ipaliwanag. Kasi yung tinatawag na Moses' seat, ito yung tinatawag na seat of authority. Ito yung tinatawag na upuan ng mga may makapangyarihan o binigay ng ganyang karapatan. Ano ang karapatan ni Pastor EJ na magsalita ng ganon? Wala po.
Wala po akong kapangyarihan si Pastor EJ na magsalita na ito ang sinabi ng Diyos. Hindi ko naman nakakamiting ang Diyos ng face-to-face. Hindi naman ako anak ng Diyos na katulad ni Mr. Q. Hindi kasumbing ha, Kibuloy. Okay? Sabi ni Kibuloy, anak do, anong kapangyarihan ko? I have no authority but the word of God. So pag ang sinasabi ko, galing sa salita ng Diyos, I have authority. Pag hindi, I have no authority. Ito mga to, ang otoridad nila ay galing dun sa kanilang pwesto. Umupo sila dun sa templo, may tinatawag na Moses seat. Pag umupo ka dun sa seat ni Moses, meron kang implied na kapangyarihan. Yung seat, dito po yung nanggaling yung word na cathedra. Ano, pag sinabi mong, pag nagsalita ang Santo Papa ng Vatican, the Pope spoke ex cathedra. Narinig niyo na ba yun? Nagsalita siya mula sa silya ng kapangyarihan. Sa Roman Catholic, yung sinabi niya parang sinabi ng Diyos. Si Mama Mary ay Diyos. That's spoken ex cathedra. Ibig sabihin, that's as good as the Bible, which is not true. So yung mga Pariseo, they sit in the seat of Moses, but they don't have power. Yung seat na inupuan nila, that is the symbolic power. Dito rin nahango yung salitang chairman. Narinig niyo na ba yan? Sino dito ang barangay captain? Chairman. Chairwoman. Or sasabihin mo, he is the chair of philosophy in that university. So there is that position. Ang kapangyarihan ng tagapagsalita ay hindi galing. Pwede ako magtayo ng, nakakita naman kayo simbahan, may mga silya na parang trono, tataas nakaupo yung tapos meron silang gano'n, sumlerong parang banal. Banal. Yun. Dahil sa kanilang itsura. Wala po doon. Ang authority ng tagapagsalita, pag hindi nanggaling sa Bible, yung pinakikinggan mo has no authority. At ang mga Pariseo ay walang authority. Sapagkat alang kanilang sinasabi ay saliwa sa kasulatan at yan ang laging bati ko sa kanila ng Panginoong Hesus. At yan din ang iyon dapat gawin. Hindi katulad ni Jesus na ang lagi niyang sinasabi nung siya'y naandito pa ay lagi mong maririnig na tama at kadalasan mula sa lumang tipan. God is always speaking from the scriptures. Sabi sa Mateo 7, na mangha kay Jesus ang mga tao na kanilang marinig ang mga katuruan ito sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo. Pag nakikinig ka sa isang pastor o sa isang tagapagturo, wag mong hanapin yung makakapagpaligaya sa iyo, makakakiliti sa iyong tenga. Ang hanapin mo, ito bang sinasabi niya ay may parehong layunin ng Biblia. At yun ay ako'y banalin at baguhin. At alam mo, kung ang layunin ay tayo'y banalin at baguhin, half of what you're going to hear, you do not like to hear. Tama po ba? Kalahati ng maririnig mo, pag pagbabago, ay hindi mo magugustuhan. Para pong pagbubunot ng ipin niya kung masakit ang ipin mo. Pag binubunutan ka ng dentista, sinasabi mo ba, Dok, laliman mo pa. Sige, masakit. Hindi. Minsan, ang sermon mula sa Biblia, masakit, ngunit gusto mo. Bakit? Sapagkat alam mo, mapagbabago ka. Ngunit ang katuruan ng mga Pariseo ay hindi ganun. Ang katuruan ni Jesus, sabi nila, there's something true. May totoo sa sinasabi nitong guro na ito. Si Jeremiah ay laging kinakalaban ng mga false teacher sapagkat ayaw nila ang mga katotohanang sinasabi niya sapagkat ito'y totoo kahit minsan ay mapapait. Sabi ni Jeremiah, ganito ang sagot ni Yahweh, pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang iyan. Hindi ko sila sinugo, inutusan o kinausap man. Ang mga pangitain kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi pawang katang-isip lamang. So even the God of the Old Testament warns His people, beware of false teachers. At yung babalang yan ay napakatotoo today. Today, napakatotoo. Wala akong makita sa TV, bihirang-bihira, ng totoong teacher. You know why?
hindi magiging popular ang totoong teacher kasi yung sinasabi niya ayaw marinig ng mundo sapagkat ito'y mensahe na katulad ng mensahe ng Panginoon, hindi mensahe na pang lupa, kundi mensahe pang kalangitan, mensahe ng pagbabago. God told Isaiah, sabi ng Panginoon kay Isaiah at ganoon din kay Jeremiah, mag-preach ka lang ng mula sa Bible. Huwag kang maging false teacher. Huwag mong hangarin pastor na Isaiah, pastor na Jeremiah, na magsermon ng kaaya-aya sa pandinig ng mga tao, kundi kaaya-aya sa puso ng Panginoon Diyos na nagbigay sa iyo ng mga katuroang iyan. Sabi ni Isaiah, sapagkat sila'y mapaghimagsik, ito na po yung sabi ko, ang mga nakikinig hindi laging biktima. Gusto rin nilang makinig sa mga false teacher sapagkat sila mapaghimagsik laban sa Diyos, sinungaling at ayaw makinig sa aral ni Yahweh. Why? Bakit gusto ng mga tao ang sinasabi ng false teacher? Because it tickles sin. Ang tinuturo ng mga false teacher ay nakakapagpadagdag sa gusto ng mga Kristiyano na doble kara. I want God and I want sin too. So ito ang sabi niya, sinasabi nila sa mga tagapaglingkod, huwag kayong magsasabi ng katotohanan. Ano sinasabi nila? Huwag niyo kami sabihan ng mga katotohanan. Huwag niyo sabihin talikuran namin ang aming kasalanan. At sa mga propeta, huwag, these are the people. Ha? Ito yung mga nakikinig. Huwag kayong magpahayag ng tama. Wow. Mga salitang maganda sa aming pandinig ang inyong banggitin sa amin. At mga hulang hindi natutupad. Kaya yung mga pastor, yung mga teacher na gustong dumami ang kongregasyon at dadami rin ang kanilang pitaka, sinasabi, God wants you to be rich. God wants you to be successful. God doesn't want to change your life. Pero ang sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin ang buhay mo. So ang mga huwad na mga guro ay walang kapangyarihan. Ang kanilang mga sinasabi ay walang kapangyarihan sapagkat hindi ito galing sa Diyos. Pangalawa, walang integridad ang isang false teacher. False teachers lack integrity. Verse 3, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila, sabi ng Panginoon Jesus, at sundin. Alam niyo nung tinuturo ni Jesus to, na andun yung false teacher, nakikinig. Kaya talagang nanggigigil na sa kanya ang false teacher. Kaya gusto siya ipapako sa krus. Sinira niya na yung negosyo, ngayon sinisira niya pa yung diskarte nila. Ay sabi niya, talaga namang ito dapat ng... Walang integridad ang isang false teacher. Sabi ng Panginoon sa kanyang huling mensahe, gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Alam nyo, yung mga false teacher na naglipa na sa ating mundo ngayon, hindi naman lahat na itinuturo niyan ay mali. Para po yung relo, sabi ni John MacArthur, yung sirang relo, yung wala ng battery. Meron akong biniling relo mumurahin. Ang pangalan niya, Seiki. Sabi ko, tanggalin mo nga, kakahiya yan. Seiki, hindi Seiko, Seiki. Baliktad yata ang takbo. Anyway, tumitigil po lagi. Sabi ko, pero yung relong sira na yan na Seiki is perfectly correct twice a day. Tumitigil alas 6 hindi ba alas 6? Twice a day? Ganon din po ang false teacher. Minsan may tama rin. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, pag nagsabi sila ng tama, sundin nyo. Pero wag nyong gagawin yung kanilang practice in life. Because kahit magsabi ng tama yan, yung practice in life niyan, hindi tumatama. Sabi po ng researcher, ang false teacher, ang maling guro, the televangelist. Alam niyo yung televangelist? Yung mga sikat na kasikat sa TV. Hindi naman lahat, pero karamihan. Kung talagang bubusisiin mo ang buhay, okay, 3 bagay lamang ang may diferensya. Makikita mo. Sex, money, power. Either may sex problem yan, na kubli, may money, greedy, o merong power. So may papakita po ko sa inyo na 3 pastor na sikat, ang membro nila hindi 1,000. Hindi 10,000, hundreds of thousands kasi nasa TV sila Ang una ko pumapakita sa inyo ay ang aking kaibigan, si Ted Haggard. Ayan, this is Ted Haggard. Ted Haggard is the leader of a
large denomination. Hindi ko alam kung Southern Baptist. Basta sa isang kalahati yata ng Amerika na andun sa kanilang organisasyon. At siya ay talagang magaling mag-preach. Pero biglang may lumabas sa TV, isang lalaking callboy. Lalaki. Isang prostitute na lalaki sinasabi, yung mamang yan, nirerentahan ako at ginagamit ako sa isang bading. Ted Haggard. Ang galing mag-preach, but don't follow what he's doing. Pangalawa, this is Jimmy. Oh, kilalang kilala nyo. Ganda ng damit. Talagang, may tayo. Etong taon to, nakuna ng picture, pagkagaling niya sa simbahan, pumunta sa isang motel, may kasamang prostitute. Nahuli. Nag-confess. Dahil nahuli. Umiyak. Pinatawad. Nag-preach uli. A few months later, nahuli na naman. Sex. So yung una, immorality. This one is immorality. Yung pangatlo naman, that is, sino yan? Jim Baker. Praise the Lord, PTL, the biggest television Christian network in the 80s. Alam mo ginawa niya? Yung aso niya, mga naka-aircon. Meron siyang pinakita. Yung lifestyle niya, grabe, ito naman, nagnakaw. Ninakawan ng simbahan. At kung akin pong isa-isahin, tapos na ang sermon, di pa ako natatapos sa ehemplong aking papakita sa inyo. Ganyan din sa Pilipinas. Why? There is money in God's work. At dyan pumapasok ang kalaban. Hindi ba mga Pariseo, pera nga? Alam na nilang totoo ang sinasabi ni Jesus, ngunit kinakalaban nila kasi sinira nila ang business. At ikaw, huwag kang malalansi. Hindi mo alam kung ako'y totoo o tama. May tikas. May tindig. Maganda ang boses, kutulad ni Butches Plana at ni Ronnie. That's why you say, totoo ba sinasabi mo? That's why you must have your Bible and say, tama ba sinasabi niyang pastor na yan? Minsan may nagpipreach, ni walang Bible Di mo na alam sinasabi, di ba? Parang tama. Hindi ko naman po sinasabi na lahat na nagtuturo ng hindi biblical, ganyan. But it's very hard to say. They have no authority because all authority comes from the Word of God. Karamihan o marami dyan sa mga false teacher na iyan ay napakaganda ng panlabas na buhay, tumutulong sa mahirap, mapayapa ang buhay. Meron pang mga false teacher na tinatawag na mga Mormon na ang napupuntahan kami sa bahay niya, ang punteriya nila lagi, pagandahin yung pamilya. Pinapakanta kami, may mga presentation. Pero sa kanila, si Jesus ay kapatid ni Satanas. That's their doctrine. At pag namatay ka at mabuti kang tao, bibigyan ka ng Diyos ng sarili mong planeta with at least 40 wives and you will have celestial sex for eternity. That's the Mormon doctrine. Pero pag tiningnan mo ang buhay nila, number one, ang family. So, hindi doon tinitingnan muli sa Bible. Hindi yung panglabas. Ay, mas gusto ko yung pastor na yan kasi mas mabait yan. Mas mapagbigay, no? What they're saying is not true kahit anong ganda ng dating yan. False teacher yan. Because only the Word of God and integrity, ano ba integrity? Yung sinasabi at ginagawa ay pareho. Hindi perfect, but that is the direction of that person's life. Sapagkat napakaraming huwad. Sabi sa unang Timoteo 4, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw na ba? Now's the last days. Alam niyo ba that all the prophecies that has to happen before Jesus Christ, before the second coming, before the rapture, katapusan ng mundo, lahat ng propesiya na dapat mangyari ay nangyari na. Meaning, the last days na, pagkatapos nitong sermon na to, God can come back. All the prophecies, required prophecies have been fulfilled. Sabi ito sa langit, napakahabang mag-sermon yung pastor na yan. Next week na lang at late na But the rapture can happen. Sabi sa 1 Timothy, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Some will leave the faith. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhin na mundhi. Ano ibig sabihin?
katuruan na nasa simbahan. Tunog, tama, it sounds right. Aba, hindi naman siguro mali. Napakabait niyang taong yan. Hawak mo ba yung Bible mo pag nakikinig ka? That is why we are training you. Tayo ito po dito sa 3 o'clock. We're training you to study the Bible, verse by verse. Precept by precept, line upon line. Sapagkat napakahirap na ma-identify ang huwad na false na teacher. Sabi sa 2 Pedro, nung unay may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. So hindi lang ngayon, pati noon. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo, mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila, ang pagpusa sa kanila ay hindi natutulog. Ang Bible, mapapansin nyo, Matthew, hindi matamis. Minsan, ang sabi ko nga, di ba, what kind of preaching? Mertayulate. Mahapdi, ngunit nakagagaling. Ang false teacher na walang integridad, matamis, ngunit nakamamatay, sapagkat hindi totoo. Pangatlo, walang habag ang isang false teacher. Verse 4, false teacher lacks sympathy. Pinagpapasa nila ng mabigat na dalahin ang mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. You know, people need the Lord. Amen? People need the Lord. Alam mo yan kung lalapit ka sa pastor, imbis na tulungan ka, pabibigatin pa. God put in man's heart to seek God. Yan po ang wiring natin. At pag ang nalapitan mo, hindi ka mag-ingat, imbis na gumaan, bibigat. Imbis na tamang daan, maling daan. At itong ehemplo ng Panginoon, ang pinatutukoy niya rito, of course, are the Pharisees and the scribes. Pero ang description na ito, walang habag na mga guro, false teacher, is universal until today. Itong turo ng Panginoon 2,000 years ago is still relevant today. So ang mga false teacher is characterized by lack of sympathy. Ito pong sinasabi dito ng Panginoong Hesus, isang litrato ng kanyang ehemplo, pinapapasa nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao. Ito po kasi noong unang panahon, ang kanilang mode of transportation ay mga donkey. Ano sa Tagalog ang donkey? Asno, yung mga maliliit na parang kabayo at mga kamelyo na ang ginagawa ng mga, nagpunta pala kami sa Egypt, nakita ko yan. Nilalagyan nila kung ano-anong mga, nakakita na ba kayo ng jeep dito na punong-puno ng manok sa loob, tapos yung bubong, mayroong bigas, may sitaw, may kaba ng kono-ano, mayroong kabayo, may baka, ang taas na. Hinaharang na ng mga taga-skyway. Yung po, wala pang jeep, pero yung mga beast of burden, ang taas-taas na nung bagahe, nilalagyan pa ng, yung lakad ng asno ay patagilid na. Pero siya, yung description ng Panginoon, yung amo, walang dala kahit isa. Ni isang daliri, hindi man lang tumulong para maituwid yung... Yan po ang description ng mga pastor, na hirap na ang mga tao. Ganun ba? Hihiwalayan ka ng asawa mo? O advance payment muna? Natatawa kayo dyan. False teacher, anong motive? Sex, money, power. Ano ibig sabihin? Huhut-hutan ka para paglapit mo sa kanya, imbis na tulungan ka niya, hindi ang tanong, anong maitutulong ko, kundi anong makukuha ko. That is the character trait of a false teacher. 2,000 years ago and today. Be careful. Hindi ka laging biktima hinahanap mo yung gusto mong marinig. So ang sabi ng Panginoon, pinagpapatong-patong nila ang mabigat mo ng buhay. Kasi ang mga Pariseo noon, para kumita sila, yung mga tao, di ba, sa templo na pinalis ng Panginoon, pumunta sila, most of them came para talagang maibsan ang kanilang kasalanan. Dahil talagang nasa lumang tipan na mag-aalay ka ng
hayop bilang simbolo ng iyong paghihingi ng tawad, sacrifice. So, imbis na turuan, o sige, doblehin mo yung bayad nung pagsasacrifice mo. Yun yung dinodoble mo yung load. A false teacher in the Philippines, a poor country, a poor person approaches that wrong church, tuturuan ng mali, mabigat na ang buhay, bibigatan mo pa. Yan ang kaya galit na galit ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga prostitute tax collector, magsisika at ikay patatawarin ko. Ang sabi niya sa false teacher, ulupong. Mga ahas, why? Galit na galit siya sa mga mapang-aping false teacher. Kaya nga sabi sa Bible, mag-ingat ka, huwag ka magpastor. Be careful that not many become teachers, for theirs is the greater condemnation. Ano? Sapagkat pag ang ginamit mo ay ang nakagagaling na gamot na salita ng Diyos at imbis na pagalingin mo ang mga tao, ginamit mo pagkaperahan para doblehin ang kanilang dinadala, yours is the greater condemnation. That is a false teacher. Mag-ingat kayo, sabi niya. Hindi sa tutulong, pabibigatin pa niya para siya ay lalong, naku, ano ba yan? Kabilis naman ng oras. Ay, naku. Pinipigilan nila. Ngayon, ano ba yung mga regulasyon na idinadagdag ng mga false teacher? For example, wala naman sa Bible na huwag ka mag-aasawa. Di ba sabi nga, mag-asawa ka. Pero merong religion ngayon na sinasabi nila sa kanilang mga pare, huwag kayo mag-aasawa. Kaya yung mga pare ngayon, kung ano-ano mga sexual deviation na nangyayari na nahuhuli. At pinagbabawal nila minsan, huwag kang kakain ng ganiring pagkain, ng ganitong pagkain na hindi naman na yung katusan sa Biblia. Nagpapabigat, nagdadagdag ng mga regulasyon para sila'y kumita. So, imbes na maibsan ang iyong pagdurusa, paghihirap, madala ka sa magaan na katuruan ng Panginoong Hesus, pabibigatin pa niya. You better be careful. Hindi katulad ng Panginoong Hesus. Nung bukana ng kanyang ministeryo, tumingin siya sa mga tao at siya'y nahabag. Sabi sa Mateo 9, nang makita ng Panginoong Hesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito. Parang mga tupang walang pastol. Ang puso ng Panginoong Hesus ay dapat puso din ng mga tunay na guro. Unang-una, naaayon sa salita ng Diyos ang kanyang sinasabi. Pangalawa, puso na may habag. Ito ang sabi ng Panginoon sa Mateo 11. Doon sa mga tao na hirap na, doon sa relihiyon ng Judaism. Ano? Narinig nyo na itong babasahin kong verse. Ito ay patungkol, pero baka hindi nyo naintindihan yung tunay niyang ibig sabihin. This verse is about the Jew, yung mga Hudyo, na hirap na doon sa kanilang religious system. No? Minsan, galing, iba sa atin dito, galing sa relihiyon, na pag nagkasala ka, pagdadasaling ka ng karaming dasal, paulit-ulit. So, ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, kung kayo'y nahihirapan na sa relihiyon na hindi naman tama, sabi niya sa Matthew 11, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin. Narinig niyo na yung verse na yan? This is talking about yung bigat ng maling relihiyon. It's not talking about bigat ng buhay. This is talking about false religion. Lord, gusto ko mapalapit sa iyo, pero sabi ni pastor, kailangan doon, lumakad ako ng paluhod sa bote, sa bubog, sa barbed wire. Tsaka dapat naghahagupit daw po ako, tapos ibigay ko lahat sa kanya ng aking sweldo. Yan po yung ginagawa ng mga Judaizers. So sabi ng Panginoon, kayo mga nabibigatan sa 618 laws. Di ba? Yung 10 commandments, ginawa nilang 618. Kung kayo nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingan. It's talking about religious freedom. Pasanin ninyo ang aking pamatak. Ano masabi ni Jesus? How do you get into heaven? 600 plus law? No. 1. Admit that you're a sinner. 2. Admit that Jesus Christ is God and is the payment for your sin. 3. Accept it in your life. Ano nung sabi? You're going to heaven. Mabigat ba yon? Pero magbabago ka. Aaminin mo yung kasalanan mo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay sa inyo. Ikaw na nangusap sa aking misis, naandyan ka man, hindi kita makita sa kaba. Dalawa kayo
iniwanan namin ang aming kalibin. Sabi niya sa misis ko, hindi naman inutos. Iniwanan niya. O yung aking asawan, dapat ko nang iniwanan. Hindi ko iniwanan. Minahal ko ang buwisit na iyan. Sumunod ako. Sabihin ko sa'yo, mahirap ginawa mo, di ba? Yung nag-iwan ng kalibin, hirap ka financially, di ba? Yung nanatili sa asawang, hindi naman ka mahal-mahal, minahal mo dahil gusto mong sunodin si Jesus. Alam ko mahirap, but do you not have peace in your heart? Hindi ba may kapayapaan ka sapagkat sumunod ka sa mahirap na pagsunod sa Panginoong Jesus? Sapagkat ang pamatok ng Panginoon ay magaan. Sapagkat madaling-dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Sapagkat pag sumunod ka sa Panginoon, all of heaven will help you. Pag sumunod ka sa Panginoon, ang buong kalangitan ay tutulong sa iyo. He will give you peace that what? Surpass all understanding. Kaya magaan kasi may heavenly assist. Hindi katulad ng mga tinuturo ng false teacher. Akala mo magaan, yung pala mabigat. Pang-apat, 5 lang po to. Matatapos tayo mga 8:30. Hindi, agahan natin. 8:29. Biro lang, joke. 4 to 5 tapos na tayo. 5 p.m. Anyway. Biro lang. Walang tunay na espiritualidad ang isang false teacher. Sabi sa verse 5, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nalalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang damit. Di ba tinuro ko sa inyo to last time? Sabi ng Panginoon, ilagay mo ang salita ng Diyos sa iyong ulo. So anong ginawa nila? Wala niyo, may daon akong pandesal, ano? So ang ginawa nila, imbis na i-memorize ang memory verse, gumawa sila ito, tinatawag na phylacteries. Kanina pa tinatanong ng misis ko kung anong dala ko, hindi niya alam. So ginawa nila, nilagay nila sa loob yung salita ng Diyos. Kasi sabi, itanim mo sa isip mo. Di tinanim mo yan, nakatanim mo. Natatawa kayo. Tingnan niyo mga Hudyo sa Israel, lahat meron yan. Hindi ko aalisin, ha? Pawang pakitang tao, ako'y banal. Palakihan sila. Mas banal ka, mas malaki. Yan. So ito yung sinasabi ng Panginoon, this is a phylactery. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso. So ito may nakakonect na tali, hinahaba ng palawit sa laylayan. Hanggang ngayon, the Jews wear this. Para mapansin ng mga tao na banal. Pag ako nakita nyo, naglalakad sa labas na ganito, ano sasabihin nyo sa akin? Pastor, mukha mo. Sabi niya, ba't ka meron niyan, Pastor? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nakalagay sa aking isip, sa aking puso, sa aking katawan. So, nilalagay nila to para ipakita ng tao nila. Ngayon, actually, may mga simbolo yan, ano? Yung letter Shin o S nakalagay doon sa tabi nito. Ano? Tapos, meron silang tinatawag na head na strap, leather, to form the letter Dalet. Shin, S, Dalet, D, tapos itatali nila dito to form the letter, Hebrew letter, Yod. Shin, Dalet, Yod, Shad, to form the Hebrew ancient name, Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai is with me. Tama na po, at baka tayo makakunan pa ng litrato. Yan. Pero natatawa tayo dyan, but if you go to Israel today, they wear this today. Sapagkat mga false teachers sila, panglabas lamang. Walang tunay na espiritualidad. Alam nyo, pansinin nyo, yung mga religion na inalisan natin, tandaan nyo to ha, the more false, mas mali, mas magara. Nagpunta po kami doon sa Rome. Naku, kagara. Yung suot ng mga pari doon, talagang may ganun, kahaba. At tapos yung kanilang mga, yung pastor hindi na uupo dyan. Ay, hindi pwede. Dito ako mauupo, may trono, kataas. Tapos may saya. May bestida sila. Patadyong ang tawag. So, pero yung mga tunay na guro, very simple. My favorite pastor, Pastor John MacArthur, nagpunta ako doon, binisita ko siya. Ang tawag sa kanya ng mga tao, John. Dito, sabi ko, Pastor, ang tawag sa akin, sa amin, John din. Migil na kayo.
Alam niyo na ibig ko sabihin. Pero yung Shin, Dalet, Yod, hindi lang po symbol ng sada yun. Actually, it's an amulet. Ano? If you research, it's actually an anting-anting. Kasi dapat yun, sinusuot mo lang during prayer time. Pero sila, the priests wear it all the time. Not anymore as a symbol or reminder of God, but to ward off evil. Para siyang sinardong putik. May anting-anting. So talagang nalihis na. Because it was all false. Yung ba mga false teacher ngayon? Yung isang false teacher yung suot niya, Amerikanang pink. Amen? Amen ba? Balik tayo ng mga payong. Amen? Yayaman tayo. Amen. Praise the Lord. Yes. Kasi po lagi kong pinapanood niya, sabi ng misis ko, ano ba AJ, lagi mo pinapanood yan? Pinag-aaralan ko yung kanilang ginagawa. Balik tayo pa mga payong. Amen ba, mga kapatid? Balik tayo mo daw yung payong mo. Uulan ang biyaya sa I go to Luneta. Tens of thousands of people go and listen to this guy. Where's that in the Bible? Alam, Pastor, Brother Mike, sama sa Bible yan. Wala pang payong noong unang panahon na. Now, pinapatawa ko kasi mag-overtime ako. No? But this is not funny. Napakaraming tao na mabigat na ang dinadala sa buhay. Alam mo, lalong-lalo na sa third world country like ours, ang mga false teacher, prosperous dito yan. Bakit? Kasi ang tao nangangailangan, minsan, mas madaling maniwala kasi desperado na Ako po, gumagawa ako ng gamot, hindi ba? Tapos sinasabi ng mga cancer patients sa akin, Pastor, di na ako magpapagamot, mahal Meron ako nakilala. Si Tatang yung yung dinikdik na baga ng butiki, yun na lang daw. So, baka totoo. They are desperate. So pag nagsabi ka ng mali, na nagbibigay ng false hope, they give you money, at yan ang racket ng false teacher. Wag po tayo maniwala doon. This is your check. We are people of the Word of God. I am not your check. I am not the teacher. Nagkakamali po ako. Pag sinabi ko dito, ako ang guro, sasabihin ng misis ko, yan ang sarap. Sapagkat, walang taong perfect. Everybody must go through Scripture. So yan po yung 5. Panlima pa pala. The last one, ang false teacher ay walang pagpapakumbaba. Walang pagpapakumbaba. Sabi nila sa akin, may mga nag-aalala sa akin, alam mo, EJ, minsan, masyado kang wild. Totoo naman, dapat, yung solemn. Gusto niyo ba solemn ako dito? Baka mamaya solemn ako, kaya sabi ko, kaya ako pinapatawa yung mga yan, kasi sa haba ng mensahe ko, kita niyo, walang tulog sa inyo. Yung tulog niya, ano daw? Ano yung pinagtatawanan niyo? Pero, sabi nila, dapat kagalang-galang ka. Gusto niyo ba, kagalang-galang ako? Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa libro ng Mateo. Minsan sumasobra. Well, I don't want to think na nagpapakumbaba ako. Pero ang tingin ko kasi, isa lang ako sa inyo I don't have to maintain my reputation. Tsaka sa totoo lang, hindi ako ganito sa English service. Ganito lang ako sa Tagalog kasi alam ko. Minsan nga, nakikipagtawanan ako sa elevator, yung manang katatawa sa akin, nahulog yung pustiso. Punong-puno. Sabi ko, ang saya-saya. Ang saya-saya. So, sabi ko, Nay, nakakawalang galang ka, pero I love you. So, I want to think na igagalang nyo pa rin ako kahit nagpapatawa ako. Kasi, ang authority ng true teacher does not come from himself. It has to come from the Word of God. Pero ang false teacher, hindi mapagpakumbaba. Makikita mo, he demands that you respect him. Kaya yung mga outward symbols, meron nga, lagi akong binibiro ni Pastor George, bumili ka na nung sing-sing, pahali ka sa amin nung sing-sing, para daw Santo Papa. Of course, it's a joke, But it's not a joke for false teachers. Ang sabi dito, ang nais nila ay mga upuan pandangal sa mga handaan at mga tanging upuan sa sinagoga. So gusto nila center seat.
Yung pinanggalingan ko simbahan sa Pagsangan, talaga meron po mga trono ng pastor, ang tataas. Hindi ko naman lagi sinasabing mali yun. Pero ako, pag pinaupo mo ako dito, I won't be comfortable. I won't be comfortable. In fact, ang mga CCF pastors, i-share ko lang sa inyo, nagka-problema si Pastor Peter because none of the CCF volunteer pastors will sit up front. Ano ba kayo? Dapat nasa harap kayo, dapat nakikita kayo. None of the wives, nung umpisa kami maging mga elders dito, walang gusto maupo sa harap kasi nahihiya kami. And I think that's good. Pero sumusunod na kami ngayon. You must maintain that humility kasi hindi naman ikaw yung tagapagdala eh. You are just a waiter. You are not the cook. Ako po, waiter lang na nagdadala ng salita ng Diyos. Kaya ayoko na nga dun sa Max Restaurant. Itong suot ko, pag dumaan ako sa restaurant, sabi nung, boss, kasi, kaya laging ganito suot ko. Okay, tuloy na natin, hindi tayo matatapos. So ang gusto nila, the center seat. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong ganun. Ang gusto nila, ang tawag sa kanila ay rabbi. Gustong-gusto nilang iginagalang sila at tawaging rabbi, guro. The word rabbi has its root in the word teacher. Ang equivalent po niyan sa Latin ay docere, where we got the word doctor. May mga kilala ko, hindi naman doktor na katulad ni Doc Rico, ang tawag nila, doctor. Doctor of theology. Sabi ni John MacArthur, don't call me doctor, I'm not even a nurse. So gusto nila yung matataas na title. Meron pa nakalagay, Reverend Pastor Juan de la Cruz, PhD, THD, MDiv, daming div-div. Ako, EJ Del Mundo, Junior, DVD. Bakit? Kasi yung aming sermon, nire-record namin yan sa DVD. Yun lang po. So wag kang magpapatawag ng magagarang pangalan. Kasi gusto nila, naandyan na si pastor. Dito po kayo. O natatawa kayo dyan. Nakakakita ako, yung mga house blessing, grabe ang trato nila sa pare. Talagang seat of honor. Muli, nung nagpunta kami sa Vatican, grabe, parang matindi pa sa Diyos ang turing sa tao. Sabi ng Lord, ang false teacher, normally gusto niyan magara. The true teacher, normally simple. The King of Kings, the Lord Jesus Christ, nang bumaba siya dito, homeless. That's the example. That's the example. Pero muli, ang panukaran ay ang salita ng Diyos. But normally, the true teacher is very humble. Very humble. Okay. So bago po yun po yung 5 na sana'y natutuhan nyo at inyong babantayan. Pero bago ko po tapusin, ito naman ang pahayag sa mga tunay na pastol. So dapat meron namang positive. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro. Pag sinabi mo, pwede ka maging teacher, but you're not the teacher. Sabi nga na John MacArthur, you are just the waiter ng Bible. Huwag mong iibahin. Yung waiter, pag ginawa ng cook, huwag mong, para matabang. Hindi. Dadali mo yan mula sa Diyos, papunta sa tao. Just a waiter. So hindi mo pwedeng sabihin, kainin mo yan, ako ang gumawa niyan. No? Ako yung nag-deliver lang yan. Yung sinasabi ko sa inyo na napakalakas, and I hope with authority, the authority is not coming from me. The authority is coming from God. Kaya po ako malakas magsalita at napakadesidido sapagkat pinag-aralan ko ng 2 linggo, yung sinasabi ko sa inyo. So, ang sabi ay, huwag kang patawag na guro sapagkat iisa ang guro. Kung ano man yung isinisermon mo ay galing sa guro at hindi ikaw yun. Kayong lahat ay magkakapatid. Just call me John. Yan, sabi ni John MacArthur. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama. Ang ama ay nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa. So ang sinasabi dito, you don't have primacy. Hindi ko yung pinaka. You are just, ako ay pastor, pero pare-pareho lang po tayo. Binigyan lang po ako ng abilidad na makapagsalita. Ngunit we are all equal. Ang tunay na pastol ay umiiwas sa titulo, tulad nung ating binasa. Umiwas ka sa, ang titulo ay wala. Nung bata ako, sabi nung tiyuhin ko, Pogi! Ay naniwala ako. Sabi niya, Pogi! Huh? Talaga? Bili mo ako Yossi. Pogi. Bili naman ako Yossi. Yung pala, hindi totoo yung titulong yun. Binobola niya lang ako.
Huwag kayong patawag na doktor. Huwag kayong patawag na guro. Huwag mong hanapin. Huwag mong hanapin ang ganyan. Ngayon, may mga religion na pinanggalingan natin na, di ba sabi, huwag kang patawag na ama. Don't have anybody call you father. Pero ang tawag natin sa mga pasto nila ay father. Pwede, siyempre, yung tunay mong tatay, pwede mong tawagin father yan. Pero tinasabi, the heavenly father, only God in heaven you can call father. Pero the Catholic Church calls its preachers father. Napakaliwanag, don't call yourself father. Padre. Even the word abot, di ba? Yan yung word in that church, abot. Its root is from the word Abba. The Pope has its root, it's a form of father. Ang tunay na pastol ay mapagpakumbaba. So ang sabi po sa ating last verses, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, ang nagmamataas ay ibababa, ang mapagpakumbaba ay itataas. So this is the paradox of the Christian life. Ang tunay na mensahe ng Diyos, kung pakikinggan mo, ibababa ka. All of us are sinners. Kaya lang po ako nakakapag-sermon ng ganito katindi sa harap ng aking may bahay na nakikita aking buhay because I admit that I am still in process. Inaamin ko. At siguro nakikita ng aking mga kasambahay na kahit ako'y marami pagkakamali, I confess that to God. But not perfection. Kaya lahat tayo, kung tunay na Kristiyano, do we sin every day? Yes or no? If you sin every day at tunay kang Kristiyano, you ask for forgiveness every day. Yes or no? If you ask for forgiveness every day, hindi ba ang tema ng isip mo mababa? Kasi lagi ka nagsosorry. So ibig sabihin, ikaw ay mapakumbaba. At yan ang sinasabi ng Panginoon na pag ganyan ang iyong pag-iisip, hindi mo sasabihin na tawagin niyo akong guro, tawagin niyo akong father, tawagin niyo akong pastor, tawagin niyo akong D-group leader. Ang sasabihin mo, go to God. At sa pagbababa mo sa iyong sarili, ikaw'y gagamitin ng Panginoon. Sa pagwawakas po, mukhang nag-enjoy tayo ngayong hapon. Sana hindi over. Sana hindi nyo, anong sermon ni Pastor EJ? Malalim pero natatanda ko yung DVD. Sana wag yun na matandaan nyo ha. Tatandaan nyo po yung modelo ng Panginoon sa mga tagapagturo. It's a personal example to us of what you should be and what we should look for from our teachers. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pag-aaral na ito. We thank you, Lord, that we had fun, pero sana hindi naman kami irreverent o sobra. But Lord, serious po yung aming pinag-uusapan. A lot of people who are really seeking you, nalilihis sa dami ng maling tagapagturo. Sana kami maging discerning. Sana po kami hindi... You call us not to be judgmental, but you do call us to judgment. We are to see if what is said from the pulpit is true, like the noble Bereans. So sana, Panginoon, mahalin namin na yung salita. Ito po'y muni-munihin namin araw at gabi. Hindi itali sa ulo, kung hindi i-memorize sa aming ulo at sa aming puso. Para pag may narinig kaming tama't mali, masasabi namin na galing sa Panginoon o hindi. Upang kami po ay makasunod ng tama sa inyo, upang kami po ay maging kaaya-aya habang kami nabubuhay, habang nag-iintay na inyong pagbabalik. Salamat po sa katuruan ng Panginoon sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Tulungan niyo po kaming ito'y isa puso, tandaan, at i-apply sa aming buhay. We love you, Lord. We await your return. In the meantime, please make us holy as you are holy. These things we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating